Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalo ng lahat ng mga kaparokya dito sa St. Anthony of Padua Parish sa Tunsuya, Malabon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Father Dennis Salise, Parish Priest ng San Antonio de Padua Parish dito sa Tunsuya, sa paganyaya sa akin na makapamuno sa pagdiriwang na ito ng banal na misa kasama ang ating kaparian at mga mission station chaplains. Kapistahan po ngayon ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua, June 13. Ngunit dahil Vigil Mass din ito ng 11th Sunday in Ordinary Time, maganda sigurong pagtugtungin natin ang kwento ni San Antonio at ang ebanghelyo na ating narinig. May isang bahagi sa ebanghelyo na maaaring ikagulat natin. Nang isugo daw ni Jesus ang 12, sinabi niya sa kanila, "Huwag muna kayong pupunta sa malalayong lupain ng mga hentil o mga pagano, o papasok sa mga bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin muna ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel." Parang kakaiba, di ba? Akala natin ang misyon ay laging may kinalaman sa pagpunta sa pinaka malalayo at mga liblib na lugar. Pero kabilin-bilinan ni Jesus, magsimula muna kayo sa malapit. Hanapin muna ninyo ang nawawala sa inyong mga kapatid. Naalala ko rito ang buhay ng ating mahal na patron, San Antonio. Alam na ninyo na ang tunay niyang pangalan ay Fernando. Pinanganak siya sa Lisbon, sa Portugal. Pero sumikat siya bilang Antonio. Yun ang kanyang Franciscan name. Hindi pa siya Franciscano nung una, kundi Augustinian. Bata pa lamang daw si Fernando ay mahilig na siyang mag-aral ng Bible at theology. Isang araw, dumating sa Portugal ang labi ng 5 Fransiskano na pinatay sa Morocco dahil sa kanilang pananampalataya. Sila'y mga misyonero. Labis daw na naantig ang damdamin nitong si Fernando. Naisip niya, yan ang gusto kong buhay. Gusto kong maging misyonero. Gusto ko ring pumunta sa malalayong lupain. Kung kinakailangan, gusto ko ring ibuwis ang buhay ko bilang martir. Kaya iniwan niya ang Augustinian order at sumapi siya sa mga Fransiskano. At ang mga Fransiskano ay binibigyan ng religious name. Pinapili siya ng pangalan at ang pinili niyang pangalan ay Antonio. At hiniling nga niya na ipadala siya ng mga Franciscans sa Morocco kung saan pinaslang ang 5 misyonerong Fransiskano. Ano ang nangyari? Nagkasakit siya, malubhang sakit. Kaya kahit naglalayag na siya, napilitan siyang umuwi. At habang naglalayag, pabalik, tinangay pa sila ng bagyo. Ang kanilang barko ay napadpad sa Italy. Isipin niyo yon. Ang pangarap niya ay makarating sa malayo,
mga liblib na lupain. Ang nangyari, napunta siya sa mismong sentro ng Kristyanismo. Doon sa Italia, ang Roma, ang pinaka-capital ng Katolisismo. Hindi siya napunta sa laylayan ng mga malalayong bansa. Napunta siya sa sentro. Hindi siya napunta sa frontier mission. Hindi sa mga lugar na talagang pinangarap niyang marating. Siguro iniisip niya noon, nasaan na ang bokasyon ko? Nasaan na ang mission ko? Kasi nabigo siya. Minsan, ganyan talaga tayo. May sarili tayong plano para sa Diyos. Minsan, may sarili tayong idea kung paano tayo maglilingkod. Pero, iba ang nakikita ng Panginoon. Matagal daw na namuhay si Antonio sa katahimikan. Halos walang nakakakilala sa kanya. Hanggang minsan, isang araw, nagkaroon ng pagtitipon ng mga praile at mga kasapi sa kongregasyon ng mga Fransiskano dahil mayroong oordinahan sa pagkapari. Kaya lang, wala daw nakahanda na preacher o tagapangaral. Siguro mahiyain yung superior ng community nila. Walang nakahanda na mag-homily. Kaya inutusan si Antonio ng provincial superior. At sumunod naman siya. At nang buksan niya yung bibig niya, manghang-mangha ang mga tao sa galing niya at galing ng kanyang mga pananalita. Alam niyo po, minsan, nandiyan lang ang mga kaloob ng Espiritu Santo sa community natin. Pero minsan, hindi napapansin o nakikilala. Minsan, hindi natutuklasan o nagagabayan para may paglingkod sa pamayanan. Mabuti na lang nakilatis ng provincial superior nila na meron palang nakatagong galing at husay bilang tagapangaral si Antonio. Natuklasan ng lahat kung gaano siya kahusay bilang tagapangaral na parang naririnig sa kanyang mga salita ang mismong Panginoong Hesukristo. Mula noon, isinugo siya ng kanyang provincial superior upang mangaral sa mga karatig na lugar na nahahati dahil sa mga alitan, kaguluhan, mga maling aral, at paglayo ng mga tao sa pananampalatayang Kristiyano. Hindi siya nadestino sa mga dulo o malalayong lugar. Isinugo siya sa mga malapit lang, sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. At doon niya natagpuan ang kanyang tunay na misyon. Mga kapatid, minsan ho, akala natin ang misyon natin ay nasa malayo. Minsan akala natin kailangan pang tumawid ng dagat o pumunta sa iba't ibang mga bansa para maging misyonero. Pero madalas ang hinahanap ng Panginoon ay ang mga nawawalang tao sa paligid lang natin. Sa mismong paligid natin, may nawawalang mga kabataan sa ating mga pamilya. May mga binyagan,
Katoliko pero hindi na nagsisimba. May mga lumaking Katoliko pero hindi pa talaga nakakatagpo kay Kristo sa personal na paraan. May mga kabataan na nagsisimula ng magtanong tungkol sa pananampalataya. Kanina lang, nagbabasa ako ng Philippine Daily Inquirer at isa sa mga articles ay contribution ng isang 17-year-old girl ng pangalan ay Elise. At ang pamagat ng artikulo niya ay religare. Basically, sinasabi niya na hindi siya talaga sumiseryoso sa kanyang pagiging Kristiyano dahil alam niya, pinilit lang yun sa kanya. Hindi naman niya pinili. So habang siya ay nagkakaisip na, college student na siya, natututo na siya ng critical thinking, nagtatanong na siya about the faith. Minsan daw, habang kumakain, silang magpapamilya, biglang pinasok niya sa conversation ang mga questions niya about the Christian faith. Mga tipong, bakit? Bakit? Mga tipong, kung may Diyos, bakit ganito? Bakit may mga taong nagdurusa? Ba't niya hinahayaan? Kung may Diyos, bakit may korupsyon? Kung may Diyos, bakit namamayagpag ang masama? Mga tipong difficult questions. Ang sagot ng kanyang kapamilya, silence. Silence. Wala ni isang sumagot sa questions niya. Ang tawag doon, conversation stopper. Kapag walang gustong makihalo sa usapan. Para siyang na-offend. Para siyang nasaktan. Bakit parang walang sumiseryoso sa questions ko? Siguro, bawal magtanong ng ganyan. Ano bang masama ng mag-question? Kaya sinagot ko siya. Gumawa ako ng sulat in answer to her questions. At sinabi ko, baka naman hindi ka lang sinasagot dahil hindi rin alam ng mga kapamilya mo ang sagot sa mga questions mo. I am welcome, I'm open na makipag-usap sa iyo kung gusto mong itanong ang mga tanong mo. But I assure you, hindi bawal magtanong. Talaga namang sa simula, ang relihiyon natin, hindi natin pinili. Darating at darating ang panahon, kapag sumiseryoso na tayo sa buhay, magiging critical na tayo sa mga bagay. Hindi masama yon. Tanda yon ng pag-unlad sa pananampalataya. Kailangan lang akayin ang mga kabataan na may mga questions. So, marami sa kanila, hindi naman sila nawalan ng Diyos. Nawalan lang sila ng mga taong handang umakay sa kanila. Hindi sila malayo, ha? Nasa paligid lang nila o nasa paligid lang natin sila. Sila yung may tuturing na parang nawawalang mga tupa ng ating panahon. Maraming ganyan. At dito pumapasok ang ating narinig sa first reading. Sabi ng Panginoon sa Israel, kayo ang magiging aking bayan, isang kaharian ng mga saserdote at isang banal na bansa. Well, ang sinasabi lang ay hindi ang Israel ang pumili sa Diyos. Baliktad, ang Diyos ang pumili sa Israel.
At hindi sila pinili dahil silang pinakamabuti. Hindi dahil sila ang pinakamatwid. Hindi dahil sila ang pinakadakila. Pinili sila dahil minahal sila ng Diyos. Ganyan din si San Antonio. Akala niya siya ang pumili ng kanyang misyon. Hindi pala. Matagal na siyang pinili ng Diyos para sa misyon na nakalaan sa Kanya. At ganyan din ho tayo. Napakaganda ng sinabi ni St. Paul sa ating second reading. Noong tayo'y makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. Hindi naman niya binuwis ang buhay niya para lang sa mga banal at mga matuwid at mga masunurin. Kung minsan nasisyak ako, pag may mga taong naniniwala talaga na ang kaya lang iligtas ng Diyos ay yung mababait, masunurin, mga banal-banal, ganon. Pasensya na ho, pero hindi ako naniniwala sa ganyang Diyos. Parang ini-small naman natin ang Panginoon. Wala naman yatang ka-challenge ang magligtas ng mga mababait na. Kahit naman kayo, mga parents, hindi naman totoo ng love lang ninyo yung mga masunurin sa mga anak nyo. Kung minsan dodoblihin pa nga ninyo yung pag-ibig ninyo, ang malasakit ninyo, ang atensyon ninyo, kapag medyo nalilihis na ng landas ang anak ninyo. Kung kayo nga ganyan, Diyos pa kaya? So hindi totoo na ang ililigtas ng Diyos ay yung mga matitino lang. Hindi ho yan totoo. Kung kailangan magdusa siya, kung kailangan mapapako siya sa krus, gagawin niya. Kung kailangang bumaba siya sa impyerno, gagawin din niya para lang mahango tayo. Naalala ko tuloy yung isang lumang awit na ang sabi sa Ingles, "Do I love you because you are beautiful? Or are you beautiful because I love you?" Ganda nun. Do I love you because you're beautiful? Or are you beautiful because I love you? Ay, nako, maniwala ho kayo. Malakas magpaganda ang pag-ibig. Nagbo-bloom ang mga taong nakakaramdam ng pagmamahal. Pumapangit ang mga rejected. Kaya, smile-smile naman ho kayo. No? Kasi nakakapangit yung sense of rejection. Parang ganoon ang sinasabi ni St. Paul. Hindi naman tayo minahal ng Diyos dahil mabubuti tayo. Nagiging mabuti tayo dahil minahal tayo ng Diyos. Hindi gantimpala ang pag-ibig ng Diyos sa ating kabutihan. Ang pag-ibig ng Diyos ang pinagmumulan ng anumang kabutihan na mayroon tayo. Biyaya yan. Hindi natin pinaghirapan ang pakikipagkasundo sa Diyos. Tinanggap natin ito bilang grasya. Kinakailangang matuklasan muna ito ng ating sariling patron, si San Antonio, bago niya natuklasan ang tunay niyang misyon. Kailangan muna niyang malaman na siya'y pinili bago niya malaman kung para saan ba siya pinili. At dito ko gustong magtapos. Bilang bishop ng Caloocan, madalas akong matuwa kapag nakikita kong maraming religious congregations
ang tumutulong sa ating diocese. Marami sa kanila ang mga nanggagaling pa sa iba't ibang mga bansa upang maglingkod sa ating mga mission stations at sa ating mga laylayan sa lipunan. Pero minsan napapaisip din ako, bakit kaya marami sa ating mga kabataan na may bokasyon, ang agad naiisip ay maging pari o madre sa mga babae sa mga religious congregations. Pero hindi man lamang muna pinagdarasal kung baka tinawag sila ng Panginoon na maglingkod sa sariling diocese sa paligid lang. Dalawang klase ho ang mga pari natin sa diocese. Mga diocesan at mga religious. Hindi naman tayo magkakaroon ng mga religious priest kung sapat na ang mga diocesan priests natin. Back up lang ho sila. Pero minsan, parang nadidisappoint ako kapag may bukasyon, gustong magpari, pero ayaw pumasok sa diocesan, gusto religious. Hindi naman masama yon. Pero sana, simulan muna nila, kahit subukan muna nila, ang sariling diocese. Dito lang sa paligid, may mission din tayo. Dito mismo sa parokya ni San Antonio, mayroon ho tayong 2 mission stations. Ang Longos Mission at ang Letre, Birhen ng Kapayapaan Mission. Sabi ng Panginoon, the harvest is rich, but the laborers are few. Malawak ang anihan, pero kakaunti ang mga manggagawa. Marami pa rin ang mga naliligaw at nawawalang tupa. Marami pa rin nangangailangan ng pastol. Marami pa rin naghihintay ng makikinig sa kanilang mga tanong at sasama sa kanilang paghahanap o paghahagilap sa buhay. Baka lang naman, baka may mga kabataan dito ngayong gabi na matagal nang kinakatok ng Panginoon ang puso. Baka ang iniisip ninyo ay kailangan nyo pang pumunta sa malayo. Baka ang sagot ng Panginoon ay katulad ng sagot niya kay San Antonio. Hindi. Dito ka lang muna. Marami din akong nawawalang tupa na ibig ipagkatiwala sa iyo. Hindi ho tayo ang pumipili ng bokasyon. Ang Panginoon ang pumipili. At kapag pinili niya tayo, siya rin ang magpapakita kung saan tayo dapat isugo o ipadala.